Okay mga kanoisy, next video. Why we exist is really to prepare for war. Yun. Kasi Sinagot ni Sir yung mga katanungan ba na ano pang silbi namin dito? For war naman talaga kami. Though sinabi lang siguro ni Sir yan kasi ramdam niya yung ibang Pilipino kasi hati na kasi tayo ngayon men dahil sa ginagawa ng China na parang wala hinati talaga tayo men. Sinusulsulan yung ibang kababayan natin. So, kumusta mga kanoyse? Welcome back sa ating YouTube channel, Filipinoises. So, ngayong araw, again and again and again and again, West Philippine Sea update from Mr. Melbs Castle. So, palakpakan natin si Mr. Melbs Castle. Ang lupit na mga contentan niya, ano? So, ang video ito ay may pamagat na duwag China. Takot naman pala sa gera. Ayaw din nila ang gulo. Nagmamakaawa sa Pilipinas. Takot eh. So, yan yung title. Binasa lang natin. Baka sobrang seryoso kasi ng ibang kapwa Pilipino natin sa mga titlings So binasa lang natin 'yon. Also the thumbnail ang angas men, like nakaka-curious siya. So Melbs Castle, supportahan nyo yan. Also, kung tip nyo ng mga ganito reaction video may kasama Criminode, huwag nyo na rin kalimutan supportahan yung YouTube channel natin, Filipinoids. So, di na natin ito patatagalin pa, pagkaagawin pa ng China. Again, ang video ito ay may pamagat na duwag China, takot naman pala sa gera. Ayaw daw nila ng gulo, nagmamakaawa sa Pilipinas, takot eh. So, like, comment, share, subscribe. Start. we exist is really to prepare for war. Nako, seryoso naman masyado si Sir. Ulit. Why we exist is really to prepare for war. Yun. Kasi Sinagot ni Sir yung mga katanungan ba na ano pang silbi namin dito? For war naman talaga kami. Though sinabi lang siguro ni Sir yan kasi ramdam niya yung ibang Pilipino kasi hati na kasi tayo ngayon men dahil sa ginagawa ng China na parang wala hinati talaga tayo men. Sinusulsulan yung ibang kababayan natin, like ewan ko kung bakit mas naniniwala pa sila sa China kaysa sa dito sa plano ng gobyerno natin, 'di ba? So tuloy. absolutely true. Kumukuda na naman ang China. Sabi ko naman sa inyo, magre-react ang Chinese Foreign Ministry sa balikatan exercises. Piling tapang-tapangan na naman kasi ang mga to. Dito ay pagpapatuloy raw ng Pilipinas ang pagpapalaya sa China Coast Guard sa South China Sea. Mas lalala pa raw ang tensyon. Aba, kayo pa ang matapang. Teritoryo kasi namin yan, ba't kayo nandiyan? Ramdam ko yung gigil ni Melbs Castle. Aba, kayo pa yung matapang Muna tayo ng tubig, guys. Wow eh. Ang gigil na si Melbs Castle, man. Tuloy. May karapatan ang Pilipinas palayasin kayo dahil sa amin naman talaga Tama. yan. Kung magpupumilit nga ang China ng mamalagi sa West Philippine Sea, mukhang may lulubog talagang mga barko doon. Nako. Layas na kasi China, layas. Pero paggigiit ng China, ayaw pa rin nila ng gulo. Dito nananawagan nga na wag daw tayong magpaalipin sa US. Sobrang labo talaga Ayaw namin ng gulo. Umalis kayo dyan sa West Philippine Sea. Ayaw nyo ng gulo tapos inaano nyo naman kami. Ang gulo. Nagawa daw tayong mga tuta ng Amerikano. Ano ang ibig sabihin mo, China? Sa inyo kami magpaalipin. Tama. Wag na, manigas kayo. Kung ako ang tatanungin, mas gugustuhin kong sumunod sa US dahil may paninindigan ang Amerikano. Di tulad ng China, ginagatasan nyo lang ang mga Pilipino. 关于非美的军事合作，中方已经多次表明了严正的立场。菲方应该清醒地认识到，拉拢域外国家在南海炫耀武力、 To flex 挑动对抗 muscles 只会加剧 and stoke confrontation, tensions could get worse and the region will only become less stable. Wala talaga, men. Pagbabanta na naman talaga. Hari ng banta, China. 局势紧张，破坏地区稳定，试图引入外部力量来维护所谓的自身安全，只会导致自身更大的不安全。 Girls, cheese, 甚 please. 至沦为别人的棋子。我们敦促菲方停止在海上的姿势挑衅， We urge the Philippines to stop making maritime provocations. So, yun. Pati yan, guys, yung military exercise natin na taon natin ginagawa, gusto na nilang ipastop. So, ngayon, China pa rin ba kayo? 敦促有关域外国家停止在南海挑动对抗，
Kung hindi tayo maghahanda sa giyera, talagang magiging alipin tayo ng mga Chinese. Diyan nakatutok ang Balikatan Exercises 2024. Para sa giyera talaga to. Alam nyo na baka magkadigmaan. Hirap kasing paniwalaan ng China na hindi daw sila mananakot. Halos lahat kasi ng lumalabas sa bibig ng foreign ministry purong kasinungalingan. Sino ba? Tama. Hirap talagang paniwalaan mo na hindi sila mananakop. Kita nyo naman yung the way na ginagawa nila sa iba pa nilang kapitbahay na bansa, di ba? India, Taiwan. Ano pa ba? Pangalanan ko pa ba yung iba? Sobrang dami, di ba? Tapos sasabihin nyo na tayo parang may something na wala, exempted kayo. Malabo yan, men. Natawa nga ako sa sinabi nila na okay lang naman na ano kayo dyan, basta sa amin lang yan. Tapos pwede kayo mangisda dyan. Tapos magpaalam lang kayo. Like, what? Do you think it will last long? Bait lang yan, men. Sinasabi ko sa inyo. Kasing maniniwala dyan, di ba? Tama. Purpose of an armed forces, why we exist is really to prepare for war. Oh, tapang ni sir. There's no sugarcoating it. That's absolutely true. Tama. For us not Tama naman. Kaya tayo mayroong kasundaluhan kasi nga from prevention ng war, terrorism, or yung mga gulo ba na especially usaping bansa, like kita nyo naman yung mga rebels natin dito. Armies yung parang nakatoka dyan, and they are something like handa silang madedo para sa bansa. So, kung kita natin na desidido yung mga kasundaluhan natin, bakit matatakot pa tayo, di ba? Saka na siguro tayo matakot kung pati yung AFP natin or yung mga kasundaluhan natin takot din. Di ba? Ano pang silbi ng mga pagsasanay nila or yung mga ano nila kung nagpapadala lang tayo sa takot ng ibang bansa, di ba? Dati nga, kung makapag-praise kayo sa mga soldiers natin na tinutuligsa yung mga rebels natin, sobrang proud kayo eh. Nagagalit pa kayo sa mga kasundaluhan natin na walang ginagawa. Nagagalit kayo sa mga kasundaluhan na walang ginawa para lang matapos yung mga sigalot na nangyayari dyan. Bakit nung unang panahon yung nangyari sa mga pananakop, di ba, puri pa tayo sa mga bayani natin na maraming salamat sa mga bayani, kung hindi dahil sa inyo, siguro nasakop na tayo. Tapos ngayon, hahayaan na lang natin na sakupin na naman tayo. Di ba? Sobrang labo, di ba? Bakit noon hindi ba sila nakakatanggap ng takot? Meron naman, di ba? Or pananakot. Di naman talaga mawawala yan, men. Kaya nga nagkakaroon ng digmaan dahil sa mga pananakot, mga pagbabanta, di ba? So kapag nagpadala ka sa takot, talo ka. Tuloy. to prepare, that's a disservice to the country. With or without China, let's say for example in a parallel universe, China did not exist, we would still be doing these exercises. Tama. Maraming bansa nga ang sasabi. Di ba? Even China didn't exist or kung wala yung China dito sa mundo, nag-exercise pa rin talaga kami. Di ba? Tsaka hindi lang naman yan ngayon eh. Kaya sobrang insulto yan kapag sasabihan lang tayo ng China na stop nyo yan, di nyo yan pwedeng ganapin. Like, what? Ayaw kasi ng China na maging handa tayo, men. Yan yung katotohanan dyan. Kasi, tama nga naman, mas lalo silang mahihirapang sakupin tayo kapag naghanda tayo or nagpapalakas tayo. Dito yan, oh. Mas nag-iisip pa yung Chinese, men, kaysa sa mga pro-China natin dito. Talaga lang. Hindi lang Amerika, kundi may Japan, Australia at France. Just in case na wag naman sanang magkadigmaan talaga, alam ng bawat isa ang pagkakakilanlan. Alam ang bawat galaw laban sa kalaban. Alam kung paano aatakihin ng sabay ang China. Este kalaban pala na magbabalak sakupin ang West Philippine Sea. Boom. So para po sa Armed Forces of the Philippines, this is a very good move in the right direction for us to increase po yung our learning curve, no? Nakikita kasi natin with these exercises, paano we can interoperate and integrate our systems with other like-minded nations in the event of any eventuality, sir, no? Not just for the defense side of things, but also in terms of
HADR. So, Nakatuon ang lahat ng pagsasanay sa West Philippine Sea at sa Batanes, ang dulong isla ng Pilipinas na malapit sa Taiwan. Yun. Pinaghihinalaan kasing dyan unang aatake ang China pag nagkaroon ng malaking gulo. Diba? Oo nga, no? Sa Taiwan pala, no? So, anong mangyayari dyan, men? Posible kaya na isabay ng China yung Taiwan at Philippines? While we're doing that, the locations po ng West Philippine Sea, Batanes, they are actually areas that provide us the best type of training opportunity, the best environment that comes close to operational level. Pinili talaga namin yung mga areas na yan. Hindi for our dahil sa malapit sa Taiwan. Batanes ang pinag-uusapan. The location that we have chosen, once again, have also direct bearing on how we intend to operate, how we intend to defend the country. Tama. Aba mukhang dapat na nating paghandaan tong mga Pilipino. Pero syempre, ipanalangin pa rin natin hindi magkaroon ng mga gulo dahil mga inosente talaga ang madadamay. Tama nga dito. naman. Pero kayo, nakahanda ba kayo kung sakaling may sumiklab? Ikomento sa baba ang inyong salubin. So, ayun. Nagtanong na naman si Mills Castle. Kayo, nakahanda ba kayo kung sakaling mayroong sumiklab na gulo? So, yun ako, hindi ako handa. Pero, kung sakaling nandyan na, need nating maging handamin. 'Di ba? Kasi yun, magdasal pa rin tayo. Siyempre, we need to protect our motherland, our dear Philippines, if ever na magkaroon ng mga ganyan, which is may high possibilities talaga siya. Kita nyo naman. Tapos, yun, ang issue dito ay yung patungkol nga sa parang yung China ay parang napipikon sila or ini-stop nila tayo na gawin nga yung balikatan exercise near Taiwan kasi parang threat daw sa kanila yun. Pero yun nga, nilinaw naman ng AFP natin dito na even wala yung China, gagawin at gagawin talaga nila yan. Especially, mas preferred na daw nila yung outside sa ating para naman mapaghandaan natin ba. If ever na meron talaga tayong mga kalaban, nandun pa lang sa labas yung mga kalaban, napaghandaan na natin sila ba or gamay na natin yung mga lugar na yan if ever na magkaroon nga ng gulo. So I think valid naman yung reasons ng AFP natin kasi ika nga ni Sir, wala na daw tayo matututunan kung dito lang tayo sa natin, parang comfort zone natin, 'di ba? Or there's no excitement na. Parang wala nang dating yung gagawin kasi nandiyan ka sa lugar eh. Hindi unlike kapag doon ka sa ibang lugar naman na which is pasok pa rin daw siya sa international law na siniguro din naman nila na wala silang malalabag sa international law, 'di ba? Na gagawin nga nila yan sa mga lugar na yan. So I think wala namang mali talaga diyan, 'di ba? Yung China lang talaga na parang sobrang laking big deal sa kanila nito. Sobrang laking big deal. Sobrang big deal para sa kanila to. Kasi yun, tama nga naman. Matitriggered talaga sila. Lalo pat yun yung binabalak sana nila tapos nauunahan natin sila, di ba? Imbes sila yung magpapalakas or gagawa ng hakbang, medyo natitriggered sila kasi, itong Pilipinas, gumagawa na naman ng hakbang na parang naghahanda talaga sila. Which is, yun yung ayaw mangyari ng China, yung maghanda nga tayo. Para if ever na ready na silang sakupin tayo or tapusin tayo, wala tayong kalaban-laban. So, yun ba yung gusto nyo? Wala tayong kalaban-laban. Bakit guys, yung Taiwan ba? Wala ba silang ginawa or Naghahanda rin ng mga yan. Lalo pat sila, nasa pinakamalapit talaga sila sa China, di ba? Tayo pa kaya na kapag natapos sila sa Taiwan, pwede na tayong isunod. Kailan pa tayo maghahanda kung nasakop na yung Taiwan, tapos tayo na yung isusunod? Diba? Sobrang mali yung ganun. Dapat maghanda tayo, malayo pa lang. Wala pang mas mabuti nga, wala pa kayo natanggap na banta. Maghanda na. Ika nga ni Sir, meron ng China dyan o wala. They are intended for wars din talaga. Like, kahit hindi natin ginugusto or ayaw natin ng war, nagkaroon tayo ng mga kasundaluhan to defend our country from war. 'Di ba? Kahit ayaw natin ng war. Yun lang naman yun, men. Ayaw natin ng war sa China. Pero syempre, need nating depensahan yung bansa natin. Kaya nga yung mahal na pangulo natin, nakikipagkaibigan siya sa ibang bansa, 'di ba?
Tapos kinukontra. So, yun lang naman muna. Kayo, ano masasabi nyo dito? Comment down below. Tapos yun, pag-usapan natin yan sa comment section. So, Filipino IC, Melbs Castle. Again, Melbs Castle, supportahan nyo yan, guys. Original video link in the description box below. Tapos yun. Thank you so much for watching. Filipino IC is out.